Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang Hindi ko gusto yung pakiramdam ko rito. Ayoko rito. sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyang tope sa dilim ng gabi, naglalakbay sa... Puti-puti. Ano nga ba yung sikretong tinatago? Anong kababalaghan ang bumabalot? Mga kwentong nabuo dahil sa malikhaing pag-iisip. Mga takot at pangamba na tila nagbigay ng alalahanin. Babalik tanaw tayo. Napakatahimik dito. Hindi siya basa-basa mapupuntahan ng tao. Mga kasaysayan na inukit sa pader. Pagpapakita ng kabayanihan ng ating Supremo. Parang may sumusunod sa akin pero hindi ko pa ma-confirm. Kaya dali-dali ko itong pinuntahan at inalam kung may katotohanan ba yung nararamdaman ko rito sa lugar na to. Ibang-iba yung pakiramdam dito. Sobrang tahimik niya. Tapos basta iba yung nakaramdaman yung energy na nandito sa loob ng lugar na to, dito sa loob ng Bonifacio Shrine. Ultimo hangin, kung pakikinggan mo, para siyang panagoy na galing sa nakaraan na parang may bilong-bulong sa inaharap. Ito at tinaguriang ang bantayog ng Supremo bilang pag-alala sa kabayanihan na ginawa niya. Gabi na may isip akong pasukin na ang gusali para alamin kung may magpapakita ba o kung may magpaparamdam sa akin. Pero bira talaga siya puntahan daw ng mga tao. Bigo man akong gamitin ng EMF dahil sa mga kawad ng kuryente at power supply na malapit dito sa gusali. Pero hindi makakapagsinungaling kung ano yung nararamdaman ko dito sa lugar na to. Kahit na naging balisa yung pakaramdam ko at nagdadalawang isip na ako, nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad at pag-ikot dito sa loob. Kanina ko pa nararamdaman na may sumusunod sa akin pero hindi ko pa ma-confirm kung ano ba talaga siya. Ganun pa man, kahit nararamdaman ko na may sumusunod sa akin, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi ko sila nakikita. Pero isa lang ang pinaparamdam nila sa akin. Ayaw nilang nandito ako. Nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad at pag-iikot dito sa loob ng gusali. Sinubukan ko naman puntahan yung kabila na halos pares din ang itsura nito sa naunang gusali. Medyo iba yung pakaramdam ko rito sa banyo na to.
Mas lalo ko nabalisa nang pinasok ko tong lugar na to. Hindi ko gusto yung pakiramdam ko rito sa loob. Yung pakiramdam ko rito sa banyo. Ayaw ito. Sabi nga nila meron daw dito yung swimming pool. Kaso talagang hindi na siya napupuntahan ng mga tao. Ay, ito yung swimming pool. Ito yung swimming pool. Marumi na rin yung tubig. Talagang napabayaan na siya. Sobrang dumi na ng tubig. Dalawang swimming pool na nandito. Puro lumot na. Ano nga ba ang naging dahilan? Bakit nilimot at nawalan ng sigla ang lugar na ito? Bagamat kilala at naging hayag, dating nagbibigay ng kasiyahan, ngunit ngayon, balot na ng lungkot at takot ang lugar na ito. Uy. Baka palaka lang. May mga kaluskos at tunog ako narinig, pero nagpatuloy pa rin ako. Pakiramdam ko parang kanina pang may sumusunod sa akin. Nagulat ako ng aking paglabas dahil halos dumugin kami ng napakaraming gamo-gamo. Ito sinusubukan ni Kevin yung isang gamit na dala nila, yung music box. Gamo-gamo. Sa Bonifacio Drive. Kakalip rin pala. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad. Nilipot ko pa rin yung paligid ng Bonifacio Shrine. Hanggang sa marating ko ang dulo nito at nakita ko na meron yung tulay na nagtutugtong naman sa kabilang lugar. Gubat na. Baka na mga puno.
Dito siguro ginano, yung pag pumunta ka rito dati, pwede kang mag-picnic dito. Kaya lang, dahil nga bihira na siya punta ng mga tao, wala na. Halos naging gubat na yung buong lugar. Isang lugar nga ang nakita ko na pwedeng pagdausan ng kasiyahan habang nagsasama-sama ang mga pamilya. Ngunit ang nakakalungkot dito, dahil nga sa tagal nang hindi ito napupunta ng tao, ang lugar ay binalot na ng kagubatan. Dead end na yan. Kumbaga hanggang dito lang talaga yung exploration. Hanggang dito lang yung pwedeng kainan ng mga tao dati na pumupunta rito. Daming gamo-gamo. Kaya nga, ang kape. Andun yung ano ko. So pinunta namin ni Waray yung dulo nitong Bonifacio Shrine. May mga table kami nakita na pwedeng mag-picnic yung mga taong pupunta rito. Kaya lang, Hanggang ngayon, maayos pa naman. Pero marami lang. sa sobrang tagal na bihira nga puntahan to ng tao, itong buong lugar na to halos naging gubat na. Kap, Jom, anong masasabi mo? Wala naman masyado pang activity. Sobrang tahimik ng lugar. Oo. Maririnig ko lang talaga sa mga kuliglig. Kuliglig lang eh, no? Masukal yung Oo, yun lang kasi ang creepy dito. Kasi ang sukal yung lugar, gubat na talaga. pamahalan ng ahas. Oo. CR din siya. Delikado na rin. Yung mga salamin. Halos napabayaan na talaga siya kasi may mga langat na yung mga pader. Bakbak na. Ayoko dito sa CR na to. Sabi, nalalaki ulo ko. Tsaka welcome tayo sa kape. Oo. Binuhusan tayo ng maraming beses. Kanina, no? Yung kulay puti na ano, bulaklak. Hindi kasi tayo nandito para mga rambalan. Tapos yung hangin na patulak doon papunta sa may ano, Ang hangin sa katlak ko. sa akyat. May mga naririnig kami mga tunog-tunog pero syempre hindi natin pwedeng sabihin paranormal agad yun. Binalikan ko ulit itong pinaka monumento dito ni Andres Bonifacio. Isa lang yung mata niya. Ano yan? Ano ka? Meron.
Pero bang naramdaman? Meron na ba nagpakita? Meron doon, ewan namin So, meron kami nakita doon na dalawang mata at kulay dilaw siya. Tapos, habang nilalapitan namin siya para may gumalaw doon sa puno, bigla Oo. siyang nawala.